Magandang araw mga ka-abi. For today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapate natin since medyo matagal nga tayo hindi nakapag-update at hindi tayo nakapag-video nitong mga nakaraang araw. So medyo marami na nga nangyari sa mga kalapate natin dahil dalawa na nga yung nawala sa atin na kalapate, tapos tatlo yung panibago natin na may sakit na adenovirus. So tinamaan nga yung mga kalapate natin ng adenovirus. So tatlo nga yun, papakita ko sa inyo yung una nating kalapate na nagkaroon ng adenovirus So yung kauna-unahan pala natin na kalapate, yung unang dalawa natin na kalapate na nagkaroon ng adenovirus, na-recover naman na natin. So tatlo lang yung papakita ko sa inyo ngayon na nagkaroon nga ng adenovirus. So ito nga yung kauna-unahan natin na ipapakita ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, medyo okay naman na siya. So medyo may edad na rin kasi itong kalapate natin, mag-iisang taon na to, no? So kaya tingin ko medyo mahina lang yung tumama sa kanya na adenovirus. So dalawa kasi yung klase ng adenovirus, type 1 at saka type 2. Yung type 1 na adenovirus sa young bird lang siya fatal. So kung tumama siya sa mga old bird na kalapate, yung mga medyo may edad na, namamatay lang yung kalapate kapag mahina talaga, o yung mga nag-i-inbreeding nga kayo, too much inbreeding, nagkakaroon ng inbreeding depression, mahina sa sakit yung kalapate. So yun yung inbreeding depression na nagiging cause ng pagkamatay ng kalapate kahit na type 1 lang yung adenovirus. So usually talaga yung adenovirus na type 1, young bird lang talaga nakakamatay o yung fatal nga na tinatawag. So yung type 2 naman, yun yung adenovirus na tumatama sa mga old bird saka sa mga young bird na kalapate, kahit na anong edad ng kalapate, pag tinamaan ng adenovirus na yun, namamatay at saka talagang fatal talaga yun kapag tumama. So yun yung adenovirus na type 2 nga, So tingin ko type 1 lang naman yung tumama rito sa mga kalapate natin, since wala namang nahahawa na mga medyo matatanda ng kalapate natin. So itong kalapate natin na to, old bird na to, ayan, kung mapapansin nyo, kahit nakasama niya, hindi naman natin namaan. So kahit na tumama naman kasi yung yung adenovirus ng kalapate na type 1, so kahit na tumama dito sa old bird natin na kalapate, kung malakas naman tong kalapate natin na to, hindi itong mamamatay. Dahil karaniwan nga, kahit na tamaan ng type 1, basta old bird na kalapate, hindi inihinda. So ayan, kung mapapansin nyo, medyo nakarecover na nga dahil medyo matanda na rin to, mag-iisang taon na. Kung mapapansin nyo, so kahit hindi natin inihiwalay dito, okay lang. So yung itlog pala nila, medyo mapipisa na rin siguro to. So tingin ko lang, mapipisa na siguro dahil yung katabi nga nila na halos kasing sunuran nga nilang mag-itlog, nakapisa na ng dalawa. So good news nga yun, dun sa mga kalapati natin. Ito yung good news natin, nabalita ako sa inyo. Nagkaroon na nga ng 2 points. 7th overall champion, both finisher ng North at saka South Race yung tatay. Tapos yung naman, John Arden na anak ng 6 overall. So bali ito yung pinakapambato ko ngayon sa darating na Norte. So sana magtuloy-tuloy nga. Tapos ito naman yung isa natin na kalapate na nagkaroon ng adenovirus na malala. So tingin ko, kaya naman kasi lumala ito, medyo late na natin kasi na-recover. Kasi yung katawan na itong kalapate natin na to, bangkain o yung pitsuhin na tinatawag. So yung bangkain, yung okay naman yung katawan niya, kaso talagang may pagkapitsuhin, yung malilit yung pinakakatawan nila dun sa pag hinipo nyo dun sa ilalim ng ng katawan nila. Yun yung tinatawag na pitsuhin kapag medyo malaki yung buto. Tapos yung laman nila medyo maliit. So pitsuhin ang tawag doon. So kaya medyo late nga natin na i-recover to kasi ganun nga yung katawan niya. Hindi siya apple body. So yung apple body kasi kapag chinek nyo yung katawan o hinipo nyo, makikita nyo agad na lumiliit yung katawan o nagkaroon nga ng going light. So makikita nyo agad na merong sakit. Hindi katulad nito, nakakala natin normal lang na payat. Kasi normal siya na maliit yung katawan So isang disadvantage nito, ito nga yung tinatawag nila na ganito yung mga katawan na madalas nagcha-champion dito sa lugar natin o dun sa bansa natin, Ayan. So ang disadvantage nito, kapag nagkaroon nga ng sakit, nagkaroon ng going light, makikita nyo, hindi nyo agad mapapansin na payat siya. So akala nyo normal lang na pumapayat siya kasi maliit agad yung katawan niya, maliit. Hindi katulad nito na mga malalaki nga katawan. So kapag nagkaroon ng sakit, talagang alam nyo na mayroong sakit dahil mahihipo nyo agad sa katawan nila na payat siya. So ito akala nyo normal lang dahil yung sa katawan niya, body build ng katawan niya, maliit na talaga. So kaya na-late tayo ng pagre-recover dito at hindi natin naagapan. So tingin ko kapag hindi pa to gumaling sa ngayon o kinabukasan, baka bukas patay na rin to o sa susunod na araw pa. So bali ang ginagawa ko rito kasi kaya tumagal to sa atin kahit na medyo 3 days na rin kasi to na may sakit.
So kadalasan kasi kapag malala yung adenovirus, minsan overnight lang namamatay na yung kalapate natin, lalo na pagka type 2 yung tumama. So yun nga yung isang angka ng kalapate na uubos overnight lang. So eto, type 1 lang din siguro yung tumama rito. Yun lang ang pagkakaiba nito kasi medyo maliit talaga yung katawan niya. So hindi katulad ng katawan ng mga malalaki katawan, lumiliit pa lang pagka tinamaan ng sakit. So yung sa kanya maliit na, liliit pa. So yun yung naging reason kung bakit medyo mahina yung naging kalapate natin na to, no? So sana ma-recover nga natin, ano? Dahil ginagawa naman natin yung lahat ng makakaya natin para makarecover. So nakarecover na nga tayo ng unang kalapate na dalawa na agad yung na-recover natin na kalapate na may sakit na adenovirus. So ito naman yung isa pa natin na kalapate na nagkaroon ng adenovirus. Halos sabay sila neto na nagkaroon ng adenovirus, kaso kung mapapansin nyo, medyo malakas na to. Ito medyo mahina pa. So kaya naman kasi ganyan, ano? Mas bata pa kasi to, mga 4 months to 5 months pa lang kasi itong kalapate natin na to na sinasabay nga natin sa race. So nagkaroon din kasi sila ng trauma. 3 silang nagkaroon ng trauma. Yung isa nga nawala dahil nagkaroon ng trauma. Gumagawa kasi ng bahay dito sa likod bahay natin. So 2 yung bahay na ginagawa ron. Yung isa gumagawa ng gusali, 3-story building ata yung ginagawa, o 4-story, ano, 4-story house. So yung isa naman natin na yung katabi naman ng likod bahay natin, nag-ayos din kasi ng bubong nun. So nagkaroon sila ng trauma. Hindi nakababa yung ano natin, yung mga kalapate natin agad. Halos maghapon sila lumilipad, yung 3 neto. So nung umuwi nga sila, ayan, kung mapapansin nyo, meron na silang adenovirus. So tingin ko nahahawa sila dun sa, siguro dinapuan nila, dahil parang napaka-imposible naman para sa akin na isang araw sila rumoronda simula umaga hanggang hapon. Hapon na sila kasi umuwi. So yung isang natin na kalapate hindi na nakauwi dahil siguro nagka-trauma nga, nabubugaw o na-force fly nga dahil dun sa gumagawa ng gusali dun sa likod bahay natin at saka dun sa nag-ayos ng bubong. So nagtanggal kasi ng bubong yung isa nating kapitbahay, nabulabog yung kalapate natin, kaya yung kalapate natin hindi makababa dahil nagka-trauma nga. So yun yung iniiwasan nga natin, ano, dahil hindi naman natin gustong mangyari yun. So yung isa nga nating kalapate na nawala, na trauma, hindi na nakababa. So yun nga yung blue bar natin. Ayan, yung halos ganyan din ang itsura, kaso hindi siya white flight. So young bird natin siya sa south ngayon, na yun nga yung kauna-unahan lagi na umuwi natin na kalapate, yung blue bar natin na yun. So sayang talaga kasi hindi naman natin gusto na ganun ang mangyari sa kanya, na nawala lang dahil sa trauma, nagpalipad lang tayo, nawala na. So yun yung kahirapan sa pagkakalapate kasi, ano, hindi nyo alam kung kailan mangyayari yung aksidente. So isa naman pala natin kalapate na nawala, yung kapatid din nito sa tatay. Yung kapatid nito sa tatay, si Chocong Boroti, ano? Yung anak ni Chocong Boroti. So yung checkered natin yun na malaki, na isa rin sa mabilis. So yun naman ang kalapate natin na yun. Ano na yun? Naghahanap kasi ng kapares. Bumaba na sa bubong natin, tapos nakita ko ilang segundo o ilang minuto sumibat, pumunta ron sa ano, sa gawing bukid. So tingin ko may ano, medyo mababa kasi yung lipad niya. Tingin ko bumaba siya ron, siguro nabihag dahil namamaris na nga kasi. Yung lahi kasi neto ni Balaling, talagang mga ano to, barakutista. So ganun din yung lahi neto nung Homer natin na to. So ito yung tatay kasi nung panahon na lumilipad pa to, talagang lahat ng bubong naiikot nito dahil lahat ng makita na kalapate binabarako. So napakabarakutista, o yung mga malalanding kalapate, no? Yung pares ng pares. So yun kasi, eto kasi yung tatay nun, kaya ganun din ang naging nangyari dun sa anak niya. So yung isa yung anak niya, yun nga yung unang nagkaroon ng ano, ng adenovirus. So na-recover naman na natin yun, okay naman yun. So magsisingsing lang pala tayo ng kalapate dahil eto nga yung singsing natin na bago, no, pang norte. So dalawa nga ulit yung young bird natin ngayon. So magsisingsing lang tayo ng kalapate ngayon. Tapos ito naman yung kalapate natin na to, para maiwasan nga natin na magloko siya at saka bigla na lang siyang umalis. Ayan, pinarisa na rin natin kahit na medyo may sakit siya. So ito kasi yung kalapate natin na to, bumalik lang to. So pinaris na rin natin to dahil sayang kasi yung ano, yung panahon kapag hinintay pa natin na totally recovered siya. So tingin ko naman pagaling na tong kalapate natin na to. Dahil yan, kung mapapansin nyo, medyo pumopost-post na siya ng barako. Hindi katulad nito. Kahit na bulabugin nyo to, hindi nagagalaw kasi malala na yung sakit. So ito kasi siguro baka bukas recovered na to, no? Pero hindi pa natin to ikakarga.
So yung kakarga lang natin bukas, eto in case. Tapos yung isa natin na kalapate. Eto hindi pa natin makakarga kasi ito eh. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo malala pa rin ano. So sana nga magtuloy-tuloy yung recovery na itong kalapate natin at maihabol nga natin sa race. So buti nga itong tatay niya, ito kasi yung tatay niya na-recover na natin, isampa na nga natin sa training. So yun nga lang ang update ko sa inyo ngayon Yung isa natin na checkered pala, yun yung kauna-unahan ngayon na umuwi sa training natin. Dahil siya na lang yung hindi nagkakasakit na kalapate natin. So sana maka-recover lahat yung kalapate natin sa adenovirus. So ito ata nagkaroon na rin ng sakit. So baka nagugutom lang dahil hindi nga natin nalagyan kung mapapansin nyo. So maglalagay na rin tayo ng singsing dito sa mga kalapate natin. So sa susunod na video ko na nga lang kayo i-update. At maraming salamat nga sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, mga nagme-message sa akin at saka sa mga nagko-comment na bakit daw matagal ako mag-release ng videos natin. So yun nga etong video na to in-update ko lang kayo dahil sa mga supporter nga natin, sa mga viewer natin. So happy flying nga sa inyo. God bless.